Welcome to Miss K Movie Recap. Halika't sabay natin panoorin ng isang American action film mula noong 2016 na pinamagatang Mechanic Resurrection. Sana ay matuwa po kayo. Sa unang eksena ng pelikula, dito sa lugar ng Rio de Janeiro, Brazil, kung saan ang ating bida na si Arthur Bishop ay namumuhay ng mapayapa, sinusubukang kalimutan ang kanyang nakaraang buhay bilang isang hitman. Nagawa niyang pekein ang kanyang sariling kamatayan at binago pa ang kanyang pagkakakilanlan upang wala nang makakilala pa sa kanya. Nakatira si Arthur sa yate sa isang magandang lugar sa tabi ng dagat. Tuwing umaga, pagkagising niya, umiinom siya ng kape habang pinapatugtog ang paborito niyang musika at pagkatapos ay umalis siya. Bilang pag-iingat, nag-set up siya ng bomba sa bangka para mapigilan ang mga papasok na magnanakaw. Isang araw, pumunta si Arthur sa isang restaurant na may magandang tanawin kung saan kilala siya ng lahat. Ngunit sa sandaling umupo na siya, may isang dalaga na nagngangalang Rene, ang lumapit sa kanya na sinasabing matagal na niya itong hinahanap. Ipinaliwanag niya na nagtatrabaho siya sa mapanganib na amo at gustong ipatrabaho kay Arthur ang tatlo sa kanyang mga kaaway ng malinis, na gagawing natural ang kanilang pagkamatay. Dahil dito nagtaka si Arthur, at sinubukan niyang umalis, ngunit nagbanta si Rene na ilalantad ang kanyang lokasyon kung hindi siya sumunod. Pagkatapos ay napansin ni Arthur ang paligid at nakita niya na hindi siya nag-iisa dahil may mga kasama ito na may hawak na iba't ibang armas. Habang nag-uusap sila, bigla siyang kinuna ng litrato ni Arthur, na ikinagalit niya at naglabas ng baril ang dalaga. Ngunit bago niya ito magamit, itinulak ni Arthur ang mesa patungo sa kanya, pinipigilan ang kanyang mga galaw. Sabay-sabay din ang pag-atake ng mga lalaki kay Arthur, ngunit dahil siya ang bida, lahat sila ay natalo niya nang hindi man lang pinagpapawisan. Nang maramdaman niya dumarami sila, sinamantala niya ang pagkakataong makatakas sa pamamagitan ng pagtalon sa bubong ng dumaraan na skytram. Gayunpaman, sumunod si Rene at ang kanyang mga tauhan, sinusubukang barilin siya mula sa loob ng tram. Sinubukan pa nga ni Rene na umakyat sa kanya, ngunit bago niya ito magawa, nagpa siya si Arthur na tumalon papunta sa likod ng isang hand glider upang matagumpay na makaiwas sa mga humahabol sa kanya. Pagsapit ng gabi, bumalik siya sa kanyang bangka at nakita niya ang mga kainahinalang lalaki na nag-iinspeksyon dito. Ito ay nagundyok sa kanya na i-activate ang mga bomba na inilagay niya para sa emergency. Dahil dito, sumabog ang mamahaling yate kasama ang mga nanghimasok. Pagkatapos, pumunta si Arthur sa isang bodega, kung saan itinago niya ang kanyang mga armas at kagamitan, kabilang ang mga peking pasaporte at mga mobile phone. Pagkatapos ay kumuha siya ng pera at lumipat sa isang liblib na isla sa Thailand. At muling nakipagkita siya sa kanyang kaibigan na si May, na madali siyang pinagbigyan na manatili sa kanyang lumang kubo na hindi na tinitirhan ng ilang taon. Pagkaalis ni May, inayos ni Arthur ang kanyang silid at binuksan ng isang bahagi ng sahig na gawa sa kahoy, kung saan siya ay nagtago ng mga armas at gamit. Determinado siyang protektahan ang kanyang sarili at malaman ang tungkol kay Rene, sinimulan niya itong imbestigahan sa pamamagitan ng isang lihim na sistema. Hindi nagtagal, ay nahanap din niya ang iba pang impormasyon at natuklasan ang relasyon nito sa isang mapanganib na kriminal na nagngangalang Crane, isang taong may madilim na nakaraan kay Arthur. Kinabukasan, may magandang babae na nagngangalang Gina, ang pumasok sa beach resort ni May, na naghahanap ng mga lunas para sa kanyang mga pasa. Napansin ni May ang mga gallows at nagtanong tungkol rito, ngunit hindi humimik si Gina at agad na umalis. Noong gabing iyon, narinig ni May ang mga hiyawan na nagmumula sa isang kalapit na bangka at nasaksihan niya na sinasaktan ng isang lalaki si Gina. Nag-aalala para sa kanyang kaligtasan, kaya agad na pumunta kay Arthur para humingi ng tulong. Nag-aalangan man na makisali si Arthur, ngunit nakaramdam ng pananagutan kay May, kaya tiningnan niya ang nangyayari sa pamamagitan ng kanyang telescopes at agad na tumungo sa bangka. Sa kabila ng kanyang pagtatangka na pakalmayin ng lalaki, sinubukan ng lalaki na gumamit ng sandata at nagkaroon ng pisikal na away. Kaya sa hindi sinasadya, aksidenteng tumama ang ulo ng lalaki sa isang bakal na poste at dahilan ng ikinamatay niya. Nang makita ni Gina ang walang buhay na katawan ay agad itong hinimatay. Matagumpay si May na dalhin siya ng ligtas sa pampang habang hinahanap ni Arthur ang gamit ng babae sa bangka. Sa kanyang pagkabigla, natuklasan niya ang isang baril, pasaporte ni Gina, at isang telepono na may larawan ng kanyang sarili. Nagduda siya sa mga nakita, pagkatapos ay sinunog ni Arthur ang bangka at bumalik na sa kubo. Galit niyang ginising si Gina at ipinakita sa kanya ang larawan, tinanong siya tungkol sa koneksyon niya kay Crane. Noong una, tumanggi siyang magsabi ng katotohanan ngunit nang tinutukan siya ni Arthur ng baril, inamin niya na na-blackmail lang siya, kaya siya nagtrabaho para kay Crane, mayroong isang bagay na mahalaga sa kanya. Kasunod nito, ibinunyag ni Gina na dati siyang nagpapatakbo ng shelter para sa mga biktima ng human trafficking sa Cambodia. Normal lang ang buhay niya noon, ngunit sa isang araw nagbago ang lahat nang patayin ng mga tauhan ni Crane ang isa sa kanyang mga empleyado.
Pagkatapos ay pinilit nila si Gina na tanggapin ang misyon at nagbanta na sasaktan ng mga batang nasa ilalim ng kanyang pangangalaga. Kinabukasan, napansin ni Arthur ang isang bangka na nasa malapit na may ilang lalaking nagmamasid sa kanila. Ang hinala niya ay pinadala sila ni Crane para mabantayan ang misyon ni Gina. Para mapalis sila nagpanggap sina Arthur at Gina na magkarelasyon sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga tradisyonal na kaugalian ng Thai. Habang lumalalim ang gabi, humingi ng paumanhin si Gina kay Arthur dahil nadamay siya sa kanyang mapanganib na kalagayan. Kasabay nito, ibinahagi ni Arthur ang kanyang mapait na nakaraan, na sinabi niyang naging ulila siya at ibinenta sa isang gangster na nagsasanay ng mga batang sundalo. Binanggit niya na kasama niya si Crane noong mga panahong iyon, at napakalapit nila sa isa't isa. Gayunpaman, nang maging mahirap ang sitwasyon, tumakas si Arthur at naiwan ang kanyang kaibigan. Kaya sa tingin ni Arthur na yun ang dahilan kung bakit sinusubukan ni Crane na maghiganti sa kanya. Habang ang dalawa ay patuloy na nagbabahagi ng kanilang mga kwento sa buhay, ang kanilang samahan ay lumalalim pa, at sila ay nagtatapos sa gabing matamis. Oh yeah! Matapos tiyakin kay Gina ang kanyang kaligtasan, isiniwalat ni Arthur ang kanyang plano para mapabagsak si Crane at nangakong hindi niya gagawin ang gustong ipagawa sa kanya na pagpatay sa 3 tao. Sa halip ay balak niyang alisin mismo si Crane. Sa isang planadong paraan, ibinigay niya kay Gina ang relo ng kanyang ama, isang mahalagang alaala mula sa kanyang nakaraan at hiniling sa kanya na alagaan ito hanggang sa kanyang pagbabalik. Kinaumagahan, biglang napalitan ang kanilang mga plano nang biglang dumating ang isang grupo ng mga pulis sa dalampasigan, at ang isa sa kanila ay kinilalang tauhan ni Crane. Sinubukan ni Arthur na labanan sila, ngunit sa pagkakataong ito ay natalo siya dahil dinukot nila si Gina. Para mailigtas siya, pumayag siyang makipagkita kay Crane at sa wakas ay nagkaharap na sila pagkatapos ng ilang taon. Pagkatapos ay nagbigay kay Arthur ng mga dapat niyang gawin para mapalaya si Gina, kailangan niyang magsagawa ng 3 malinis na pagpatay. Ang unang target ay si Krill, isang kilalang nagbebenta ng armas na nakakulong sa Malaysia na may mahigpit na seguridad. Naghanda siya, gumawa si Arthur ng mga pampasabog na itinago bilang chewing gum, pati shark repellent at isang nakatagong capsule ng sigarilyo. Gumawa din siya ng peking ID at nagpanggap na isang wanted na kriminal. Pagkatapos, habang naglalakad siya sa mga lansangan ng Malaysia, dinala siya ng mga pulis sa kustodiya at ipinakulong. Sa sandaling nasa loob na siya ng kulungan ng Malaysia, agad niyang inalam ang impormasyon tungkol kay Krill at natuklasan na ang kanyang mga tauhan ay patuloy na binabantayan siya dahil sa maraming pagbabanta sa kanyang buhay. Si Arthur ay mabilis na nakakuha ng kutsilyo mula sa isang bilanggo sa oras ng tanghalian at agad na nakialam ng sinubukan ng isang dating tauhan na patayin si Krill, kaya nailigtas ni Arthur ang kanyang buhay. Dahil sa ginawa niya, humanga sa kanya at mabilis na nagtiwala ito, inanyayahan siya ni Krill na maghapunan, at pumayag na iwanan ng kanyang mga tauhan sa labas. Sinamantala ni Arthur ang pagkakataong ito at para tapusin si Krill. Pagkatapos ay pinapalabas niya ang buong pangyayari na parang winakasan niya ang sariling buhay. Upang makatakas, niloko ni Arthur ang mga tauhan ni Krill, na sinasabi sa kanila na huwag istorbohin si Krill dahil siya ay nagdarasal. Pagkatapos ay binuksan niya ang alarma ng seguridad at gumawa ng butas sa dingding ng kulungan gamit ang pampasabog na chewing gum na ginawa niya. Nilunok din niya ang tracking pill na ibinigay ni Crane at gumagamit ng shark repellent para tumalon sa tubig nang hindi napapansin. Pagkatapos ng matagumpay na unang misyon, muli siyang sumama sa mga tauhan ni Crane sa isang bangkalang pangingisda na naghihintay sa kanya sa gitna ng karagatan. Sa susunod na eksena, pinakita ni Crane ang patunay na ligtas si Gina sa pamamagitan ng video call at sinabi ang susunod na target, siya ay si Adrian Cook, isang human trafficker sa Australia. Binigyan niya si Arthur ng 36 hours upang mawala ang target at matapos ang pangalawang misyon. Nang walang pag-aaksaya ng oras, nagsagawa agad si Arthur ng maayos na pagbabantay at nalaman na ang penthouse ni Adrian ay lubhang mahirap pasukin, maliban sa isang cantilever pool na umaabot sa mga lansangan. Kaya naman agad na gumawa si Arthur ng isang plano upang makalusot sa penthouse ni Adrian mula sa ibaba. Nagpanggap siya bilang isang milyonaryo at nag-schedule ng isang appointment sa sales agent ng building. Nagkunwari si Arthur na interesado siyang bumili ng apartment na nasa ibaba mismo ng penthouse ni Adrian. At nung naabala saglit ang babae, agad siya gumawa ng kopya ng susi. Sa sumunod na araw, nagpanggap siya bilang isang technician, sinimulan ni Arthur ang kanyang misyon. Gamit ang kanyang duplicate na susi nagkaroon siya ng access sa apartment na ipinakita sa kanya kanina at nagawa niyang buksan ang salamin para umakyat sa swimming pool. Hindi nagtagal, umabot siya sa ilalim ng pool, nag-drill ng isang butas at nag-set up ng isang espesyal na pampasabog. Kasabay nito, tumalon si Adrian sa pool para lumangoy na lagi niyang ginagawa. Bigla niyang nakita si Arthur, ngunit bago siya makatawag ng tulong, nabasag ang salamin, na humantong sa kanyang pagkamatay. Samantala, nasaksihan ni Crane ang insidente sa balita at natuwa ito, dahil sa galing at kakayahan ni Arthur.
Nang maglaon, sa isang video call, matalinong binibigyan ni Gina si Arthur ng impormasyon tungkol sa numero ng katawan ng bangka kung saan siya naka-video sa pamamagitan ng pagpoposisyon sa sarili malapit sa isang bintana. Si Arthur ay agad na tumawag sa kumpanya ng bangka at inalam ang lokasyon nito gamit ang numero. Matapos makuha ang eksaktong lokasyon, umarkila siya ng helicopter at lumipad doon, dala ang isang bag ng kagamitan. At palihim na pumasok si Arthur sa bangka at isa-isang pinatay ang mga bantay. Kaya lang, siya'y nahuli habang sinusubukang iligtas si Gina. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpakita si Crane at binabalaan siya na huwag na itong subukang muli, dahil kung hindi, agad niyang babarilin si Gina. Matapos yun, ibinigay na kay Arthur ang kanyang huling target na si Max Adams, isang Amerikanong nagbebenta ng armas na may mahigpit na seguridad na nakabantay sa kanyang kuta. Pagkatapos ng sandaling pagplano, natuklasan ng ating bida na ginagamit ni Crane ang mga pagpatay na ito para alisin ang kanyang mga kalaban sa negosyo ng armas, na nagundyok kay Arthur na magkaroon ng mga pagdududa tungkol sa misyon. Gayunpaman, nagpatuloy siya sa kanyang plano. Binaril ni Arthur ang isa sa mga bantay ni Adams mula sa malayo, pagkatapos ay nagtago sa isang emergency helicopter upang marating ang kuta ni Adams. At hindi niya pinagana ang mga security camera na may jammer at mahusay niyang inisa-isa ang mga bantay. Dahil naalerto ang buong gusali agad na inihatid si Adams sa kanyang panic room, ngunit naantala sila ni Arthur dahil sa mga malfunctions ng elevator. At nakapagtataka, nang makarating si Adams sa kanyang silid ay nasa loob na pala si Arthur na naghihintay sa kanya. Ngunit sa halip na patayin siya kaagad, iminungkahi ni Arthur ang isang alyansa upang pabagsakin si Crane. Kahit papaano ay nakumbinsi niya si Adams na makipagtulungan at sinimulan nila ang kanilang plano sa pamamagitan ng pagpapanggap ng kanyang kamatayan. Makalipas ang ilang oras, habang sinisiyasat ni Adams ang kanyang mga submarino, isang mahusay na plano ang bomba ay sumabog doon, na naging dahilan upang siya ay malunod. Sa kabutihang palad, si Arthur ay nakahanda sa ilalim ng tubig at siya ay mabilis na tinulungan upang iligtas si Adams. Sa pagbabahagi ng tangke ng oxygen, ligtas niyang ginabayan siya palayo sa pagsabog, patungo sa pinakamalapit na isla. Samantala, nasaksihan ni Crane ang insidente sa telebisyon, at idineklara ng mga balita na nailibing si Adams sa ilalim ng tubig dahil sa pagsabog. Kasunod nito, nakipag-ugnayan si Arthur kay Crane sa telepono, na pinapatunayan na natapos niya ng matagumpay ang ikatlong misyon. Ngunit may pagdududa si Crane, kaya ang gusto niya ay makita niya ang ebidensya ng pagkamatay ni Adams at humiling na makita muna ang bangkay ng kanyang target. Bilang tugon, hinimok ni Arthur si Crane na bisitahin ang submarino ni Adam at hanapin ang kanyang bangkay doon. Sabik na kumpirmahin ang pagpatay, kaya inutusan ni Crane ang kanyang mga tauhan na hanapin ang katawan ni Adams at sila na bahala kay Arthur. Pero bago sila makarating sa nasabing lokasyon, nag-set up si Arthur ng mga lethal traps. Habang isa-isang bumabagsak ang mga tauhan ni Crane, at nakita niya ang mga tauhan na nahuhulog sa inilatag na mga bitag ni Arthur sa kanila, dahil dito, lalong nabatid ni Crane na isang malaking banta si Arthur sa kanyang mga plano. Napagtanto na siya ang susunod na target, ginamit ni Crane si Gina para kay Arthur, dinala siya sa labas ng bangka upang akitin si Arthur. Habang papalapit ang ating bida sa ilalim ng tubig, nakita niya si Gina na nakatayo malapit sa helipad. Pagkatapos ay nakapasok siya at mahusay na inisa-isa ang mga tauhan ni Crane, mabilis silang napabagsak. Sinubukan din ni Gina na tumulong ngunit nasugatan sa scuffle. Nang makita ito, mabilis siyang dinala ni Arthur sa isang emergency release pod upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Pagkatapos nito, pinatay niya ang lahat ng tauhan ni Crane at sa wakas ay nagharap na silang dalawa, napagtanto niya na ang lahat ng kanyang mga tauhan ay patay na. Mabilis na pinagana ni Crane ang bomba sa bangka. Kasunod nito, nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng dalawa ngunit mabilis na nagtagumpay si Arthur at itinali si Crane sa bangka gamit ang isang kadena ng anchor. Gayunpaman, pagkatapos lamang ng ilang segundo, sumabog ang bangka na hindi natin alam kung may nabuhay ba sa kanila. At mula sa malayo, nagmamasid si Gina sa kawalan ng pag-asa dahil isinakripisyo ni Arthur ang kanyang sarili upang makaligtas siya at mawala na si Crane. Labis siyang nalungkot, at bumalik siya sa Cambodia kasama ang mga bata, inaaliw ang sarili sa kanyang trabaho. Lumipas ang mga araw hanggang umabot ng isang buwan, at nakamove on na si Gina mula sa pangyayari. Sa hindi inaasahang umaga, biglang nakita si Arthur, na ikinagulat ni Gina at di makapaniwala. Samantala, sinisiyasat ni Adams ang mga labi ng bangka ni Crane at sinuri ang ebidensya na nagbigay daan sa pagtakas ni Arthur. Nakita siya sa video kung paano siya nakaligtas dahil sa diving bell na isang silid na pwede huminga sa ilalim ng tubig na nagbigay daan kay Arthur na makaligtas sa pagsabog. Humanga sa kanyang pagiging maparaan, nagpa siya si Adams na tanggalin ang footage ng seguridad upang mapang-alagaan ang kinabukasan ni Arthur. Nagtatapos ang pelikula sa masayang panibagong buhay ni Arthur.
Sa wakas ay nakalaya na sila ni Gina mula sa mga kamay ni Crane, at ang kanilang muling pagsasama ay magsisimula ng bagong kabanata sa kanilang buhay, na puno ng pag-asa at mas maliwanag na magandang hinaharap. Marami pong salamat. Sana ay paki-like at subscribe po ang aking channel.